Happy weekend everyone! Kumusta po kayong lahat? And I hope ay maayos ng pinagdiriwang ang inyong mga weekends ngayon saan mang parte kayo ng mundo. Well, ngayong araw meron tayong masamang balita na natanggap na kung saan sinasabi nga na may natagpo ang dalawang bangkay sa may barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. At sinasabi nga sa balita na ang dalawang bangkay na ito ay na-identify na mga bangkay ng missing beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang boyfriend na Israeli na si Yitzhak Cohen. Although gagawan pa ng autopsy at DNA test itong mga bangkay na ito para malaman din sa pamamagitan ng autopsy kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng dalawang ito. And at the same time, gagawan din sila ng DNA testing para masiguro na itong dalawang bangkay na ito ay mga bangkay nga ni na Geneva at ni Yitzhak. Kung maalala natin, matagal din pinaghahanap at walang nakakaalam kung buhay pa ba or patay na itong mga missing persons na ito. Nireport kasi silang missing noon pang June 21. At sinasabi nga na ang paalam ni Geneva sa kanyang pamilya ay pupunta sila ng Capas, Tarlac kasama ang kanyang boyfriend na si Yitzhak para makipagkita sa ahente ng lupa na bibilhin nila. And at the same time, titingnan din nila yung sinasabing lupang bibilhin nila na agricultural land na sinasabing mga nasa 2 hectares. Pero pagkatapos nito ay wala nang narinig pa tungkol dito sa dalawang ito. At kinabukasan June 22, ng madaling araw, mga 2:30 ng madaling araw, may report na natanggap ang mga kapulisan na may nasusunog na sasakyan dun banda sa may Tarlac na di kalayuan kung saan yung lupa na sinasabing bibilhin sana nitong magkasintahan. Pero dun sa nasunog na sasakyan na sinasabing yun ang ginamit na sasakyan ng magkasintahan na ito, nung bumiyahe sila papuntang Capas, Tarlac, walang nakitang mga bangkay. Except ang nakita doon ay ilang mga dokumento katulad ng ATM ni Geneva. Meron ding picture ni Geneva at ibang mga papeles na hindi totally nasunog at ito yung na-recover dito sa sunog na sasakyan. And then after that, naging palaisipan pa rin sa mga investigador kung ano na nga bang nangyari dito sa magkasintahan. Meron silang nakuha mga persons of interest at isa nga dito ay yung mismong middleman na sinasabi na napag-alaman na isa palang dating pulis na merong AWOL status ngayon sa PNP or yung absence without leave na status. Ngayon sinasabi nga na nakuna nila ng statement itong middleman at sinasabi ng middleman na nagkita nga sila ni na Geneva at nung boyfriend niya at sinamahan nga niya ito papunta dun sa lupang bibilhin nila. Pero pagkatapos daw nun ay naghiwalay na sila at wala na siyang balita kung ano na or saan na pumunta itong magkasintahan. Hanggang sa bumuo ng task force ang mga kapulisan at nakipagtulungan na rin ang NBI para mahanap nga kung nasaan itong magkasintahan na ito. Naglabas na rin sila ng pabuya or ng reward sa sino mang makapagtuturo kung nasaan ang dalawang ito. Umabot na sa halos 2 milyon ang reward para dito sa dalawang missing persons. At ang kapulisan naman, meron silang sinasabi, meron silang 7 persons of interest. Again, pag sinabi nating persons of interest, hindi pa sila mga suspects. Kumbaga, maaari lang na may kaugnayan sila dito sa nangyaring pagkawala ng magkasintahan. Pero it does not necessarily mean na may kinalaman sila sa pagkawala ng magkasintahan. And then this morning, ngayong Sabado ng umaga, nahukay na ngayong mga bangkay na sinasabing mga bangkay ni na Geneva at ng kanyang boyfriend na si Yitzhak. Ayon sa balita, may isang witness na lumitaw at itinuro kung saan itinuro niya dahil nakita daw niya mismo kung saan inilibing itong magkasintahan. And at the same time, sinasabi rin ng witness na ito na siya rin daw ang inutusan para sunugin yung sasakyan na ginamit ng magkasintahan. And ayon sa kapulisan, tugma yung salaysay nitong witness na wala siyang ginamit na flammable substance sa pagsunog doon sa sasakyan. So, ibig sabihin nito, hindi ito binuhusan ng gas para sunugin yung sasakyan. Na initially, ito rin yung lumalabas sa investigation ng mga kapulisan. Pero sa ngayon kasi, hindi pa naglalabas ng kumpletong report ang kapulisan tungkol dito at kung ano ang mga nakuha nilang statements at saraysay dito sa witness na ito. Siguro dahil siyempre ayaw din nila na mabulilyaso agad yung ginagawa nilang investigation. So mas pinili nila na manahimik na muna hanggat hindi sila nakakakuha ng konkretong ebidensya na makapagtuturo kung sino ang may gawa nitong krimen sa magkasintahan. Pero ayon nga sa balita ngayon, dito sa 7 persons of interest, 3 dito
ang allegedly na tinitingnan ng kapulisan na posibleng sangkot dito sa krimen na nangyari sa magkasintahan. At dalawa dito ay mga ex-policemen na sinasabing nasa AWOL status or absence without leave status. And kasama dito sa dalawang ito yung middleman na sinasabi. Wala pa rin sinasabi kung paano pinaslang itong magkasintahan kasi nga kailangan pa itong gawan ng autopsy para ma-identify kung ano talaga ang ginamit or ano talaga ang ginawa sa kanila. Pero ang kinaganda lang dito, kahit papano, talagang makikita rin natin, although hindi ganun kabilis, pero nakita natin dito na maayos yung ginagawang follow-up investigation ng kapulisan. Hindi rin kasi idinitalye kung paano nila nakuha itong witness na ito na nagturo kung saan inilibing yung magkasintahan. Kung ito ba ay nahuli nila dahil sa nagsagawa sila ng operasyon or kusa itong lumitaw at nagsalaysay kung ano yung nakita niya. So itong dalawang ex-policemen actually ay inaresto dahil nagsagawa ng operasyon ang kapulisan na tinatawag na Oplan Paglalansag Omega. Ito yung isa sa mga kampanya ng gobyerno laban sa mga loose firearms at private armed groups. At nahulihan nga ng mga armas itong dalawang ex-policemen na ito na kinilala ni DILG Secretary Benhur Abalos na sina Michael Angelo Giang at si Romel Abusa. At sasampahan sila ng kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o yung tinatawag na the Comprehensive Firearm and Ammunition Regulatory Act. So aside sa allegedly, tinitingnan ng kapulisan na may kinalaman itong dalawang policemen sa nangyari dun sa magkasintahan, may hiwalay pa silang kasong haharapin at ito yung violation sa RA 10591. So siguro by Monday naman, may development na dito sa nangyari sa magkasintahan. Siguro din ma-identify na rin ng kapulisan kung sino ang mga suspects dito. Dahil nga sabi ko nga kanina sa ngayon, puro pa ito mga persons of interest. At pag sinabing persons of interest, hindi pa sila yung directly na tinutukoy ng kapulisan na may kinalaman dito sa nangyari sa magkasintahan. Pero once na matukoy na nila kung sino talaga yung mga suspects, that's the only time na pwede na silang maghain ng reklamo laban dito sa mga taong ito. But as persons of interest, hindi pa sila pwedeng sampahan ng mga reklamo. At syempre pa, hindi rin siguro talaga ito minamadali ng mga kapulisan dahil kumbaga, kailangan din nila na yung reklamong isasampa nila ay base sa matitibay na ebidensya. Nang sa ganun, hindi masasayang yung effort nila at hindi mababasura yung reklamo nila. At doon sa pamilya ng mga biktima na sina Geneva Lopez at yung Israeli na si Yitzhak Cohen, kikiramay po ako sa pamilya nila. And I hope justice will prevail. Sana matukoy na sa lalong madaling panahon kung ano ang dahilan ang ginawa ito sa mga biktima. And at the same time, matukoy kung sino-sino ang mga masterminds sa karumaldumal na pangyayaring ito. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Enjoy your weekends, everyone. Daghan salamat sa inyong mga suporta sa Akua. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay, and God bless.